Salamat po, God, sa oras na ito at sa araw na ito. Bawat isa'y narito, ang naisin namin, Panginoon, ang hangarin namin, O Lord God, ay mag-glorify ka, Panginoon. Ma-bless ka namin, O Lord God. Magawa namin yung mga bagay na ipinagagawa mo po sa aming buhay. Mapagpala ka namin. At Holy Spirit, ikaw ngayon ang magpalakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos na aming pag-aaralan. Kami po ay lalakas, magiging mabunga, magkakaroon ito ng resulta sa buhay namin. Salamat po, pati yung mga nakakonect, Lord. Pagtibayin mo po, pagpalain mo po, Panginoon. Yung mga masunurin po, Panginoon. Magkaroon ng distinction sa mga sumusunod at sa hindi sumusunod. Sa sumasamba at sa hindi sumasamba. Sa naglilingkod at sa hindi naglilingkod, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nagbibigay at sa hindi nagbibigay, let there be a distinction, O Lord God. Makita ng lahat, Panginoon, na Ikaw ay buhay na Diyos, totoong Diyos, makapangyarihang Diyos, sumasagot ng aming panalangin. Salamat po, O God, sa oras na ito. Puspusin mo ang bawat isa. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Okay, take your seats. Napagpala po ba kayo sa worship natin? Praise the Lord. Glory to God. Hindi na yun. Ito lang. Ito lang. Okay. Magmamagic po ako. Yan. Intermos. Yan. 3 bagay. Yan. Dito ako sisimulan. Yan. Praise the Lord. At pagkatapos ay kutsara. Bilis. Praise the Lord. Okay. Ano ang topic natin? Wow, lakas. Ang saya nyo ah. Ulit. Ang topic natin ay? Yan. Praise the Lord. Hawakan mo muna yan at ilapit mo dito. Yan. Drought is over. Although summer, pero praise God, pwedeng tapusin na ang tagtuyot sa buhay. Naniniwala ba kayo doon? Yan. Praise God. May gagawin lang po ako. Ano po ito? Nakikita nyo ba? Ano to? Ano to? Ano to, Joey? Kulay orange. Ano tong kulay orange na to? Ako ang itlog? Ito ay quick ka dyan. Ba't yung ang laking dinala mo? Di ba sabi ko yung maliit lang? Ano to? Ay carrot. Kasi isa lang eh. Praise God. Ano to? Wow, pa-English na lang kayo ha. Ano to? Pero lagyan natin ng kulang to eh. Ito ang favorite ni Bong. Yan. Ano to? Ito ay Arabica coffee. Yun. Praise the Lord. Bango. Parang gusto kong magkape bago Praise God. 3 bagay, dito ako magsisimula. Praise God. Carrot, egg, and then Arabica coffee. Tingnan niyo po kung ano mangyayari at kayo rin po ang magsasabi. Lalagyan to ng mainit na tubig ni CJ. Ang 3 ito. Pagkalagay niya, hahawakan niya. Yan. Makita niya yan. Sige, tingnan niyo ating yan. Sige. Yan. Pagkalagay niya yan, hahawakan niya. Tanungin niyo siya kung anong mararamdaman niya. Yan. Sige, lubog. Okay. Hindi mo hinawakan na. Sabi ko, hawakan mo eh. Si Joey ang hahawak. Yan, sige. Sige, huwag ka maya. Yan. Praise God. Carrot, itlog, kape. May naamoy ba kayo? May naamoy kayo? Siguro yung totoo. May naamoy ka dyan, Krisha? Wala, hindi umabot dyan. Dyan, umabot dyan, Harvey. Ba't hindi umabot sa iyo? Sa iyo, Janelle, umabot? Hindi umabot dyan. Pero amoy mo, hindi kayo confident. Sa iyo, Alan, may umabot? Wala. Mahina ang inyong pang-amoy. Kailangan dagdagan. Praise the Lord. Hallelujah.
Ito ang kumulong tubig. Ayan o. Subukan mo hawakan, Joey. Namoy na? Okay na? Diyan, namoy nyo na? Hindi pa rin. Nag-aroma na, no? Praise the Lord. Ito ay, ano ulit ito? Carrot. Carrot siya. Isa lang eh. Wow, carrot ka pa dyan, ha? Carrot ka pa dyan, ha? Ito ay carrot. Yan, praise God. Ito ay egg. Ito ay coffee. Arabica coffee. Tingnan nyo. Habang ibinababad ang carrot dito, ano sa palagay nyo ang nangyayari? Sagot. Sige. Akala ko nalulunod. Ano nangyayari? Lakas. Lumalambot. Sige nga, wakan mo nga kung lumambot. Sigurado kayo? Lalambot to? Hindi ka sigurado? Hawakan mo kung hindi ka sigurado. Pwede? Sige, hawakan mo. Lumalambot kaya? Sige. Hindi. Pero pag ibinabad mo to mainit, kumulo, anong mangyayari? Sabi mo hindi. Hindi. Kaya nga, pag ibababad to eh. Pag ibababad mo tong karot sa mainit na tubig, ano ang magiging resulta? Lumalambot. Pag ang itlog na ito, na hindi luto, ibinabad sa mainit, ano naman ang magiging resulta? Lakas. Siya ang tamang sagot eh. Kaya siyang tinuro ko eh. Sabi niya bang maluluto? Anong mangyayari ang sabi ko? Pag eto, habang nakababad, mukhang ayun na, lumalambot unti-unti ng lumalambot. Pag eto naman, lakas. Eto. Anong iinumin? Anong mangyayari? Anong mangyayari? Malulusaw? Ano pa? Hanggang doon lang ba ang inyong obserbasyon? Ano? Nagtanong na nga ako kanina eh. Pag hinalo, anong nangyari? Ano? Lakas. Lumalabas yung aroma. Saan ka dito sa tatlong ito? Pag ikaw ay nakaranas ng tagtuyot, ng problema, ng crisis sa buhay, anong nangyayari sa pananampalataya mo o sa buhay mo? Lumalambot? Nanghihina? At walang sumagot kahit isa. Anong nangyayari? Kasi ito, mainit na tubig. Ayan, may nangyayari na saan. Lumalambot. Nanghihina. Ito namang itlog. Ano yun? Pag nabababad, maraming problema. Ang kanta hindi na worship song, kundi problema na naman. Sawang-sawa na ako. Ano nangyayari? Tumitigas. Tumitigas ang puso. Lalong, ang hirap ng tablan ng salita ng Panginoon. Yun ang nagiging bunga. Ikaw ba yan? Karot ka ba? Itlog ka ba? O katulad mo'y coffee na pagdumaan sa pagsubok, lumalabas yung aroma, yung bango, yung tindi ng pananampalataya that in spite of mga dinaanan o dinadaanan sa buhay, ang nangyayari ay umaalimusak. Tama ba yung Tagalog ko? Umaalimuyak, mali pala. Yung aroma niya, hanggang ngayon, ramdam niyo pa ba yung amoy ng Sa palagay ko, magtatanong nga ako, sa online, amoy niyo ba ang aroma ng Arabica coffee? May nag-comment ba sa online? Sumagot kayo. Sabi ni Joey, sumagot kayo. May nag-comment ba? Walang nag-comment? Tingnan nyo kung may sa mga nasa online, may nakatutok ba dyan? Praise God. Ikaw ba ay karot? Lumalambot? Magsasabi mong, di ko na kayang problemang to. Di ko na kayang problemang to. Tagal na nito, hindi pa nalulutas. Bibigay na. Dahil sa mga nararanasan mo, tumitigas ang puso mo.
Sa halip na mabago, tumitigas ang puso. O katulad mo'y Arabica coffee. Nasa mga gitna ng mga nangyayari. Praise the Lord. Ramdam mo ba ang amoy at aroma nito? Hello. Amen. Tanungin ko kayo, ano ang dapat na mangyari? Para sa iyo, alin ang gusto mo? Para sa iyo, anong gusto mo? Para sa iyo, Joey, anong gusto mo sa tatlong ito? Ikaw, huwag ka nang tumingin sa katabi mo. Para sa iyo, anong gusto mo sa tatlong ito? Bakit? Mahalimuyak. Sa kabila ng mga problema, ay hindi lumalambot, hindi tumitigas ang puso, kundi nangangamoy, bumabango, lumalabas ang totoo. Kaya ang gusto mo ay kape. O, sa'yo na tong kape. Yan. Sa'yo, ikaw ang binigyan ko eh. Ikaw ang binigyan ko. Sige, wag kami. Ayaw. Yan. Yan. Are you shy? Are you shy? Hindi. May dating ba sa inyo? May dating ba sa inyo? Praise God. Hallelujah. Pinaghirapan to ni CJ kasi nakalimutan ko ito kaya binitbit pa niya. Sa kadahilan ng kanina ay meron kami natinan na church anniversary sa Vikings. Sa Vikings diyan sa SMBF. Kaya nag-isip tuloy ako, sa Vikings kaya tayo mag-anniversary ngayong May. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Naiwan to Pagkatapos sabi ko, hallelujah. Mga kapatid, kasi talagang ang problema nandyan Pero anong ginagawa siya ng problema? Sinisira ka ba? Lumalambot ka, nanghihina ka? O tumitigas na puso mo? Ang mahirap niyan yung bang wala ka nang, parang okay na lang, ganun lang. Basta, basta nasa church lang, pero walang nangyayari. Yung salita ng Diyos ay pasok dito, labas dito. Walang talab. O katulad mo isang Arabicang coffee. Alam mo yun, sa totoo lang, Arabica yan Kabango talaga yan. Malinis yan, Ambe. Malinis yan. Praise God. Malinis yung kape. Yung pinaglagyan, hindi ko alam. Hindi. Bago yun. Joke lang, bago yun. Malinis yun. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa, para tayong kape na kung saan ay mabango sa kabila. Opo. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Palakpakan mo nga si Lord. Mas malakas pa dyan. Shout hallelujah! Praise God. At pag ganun ka, hallelujah, matatapos mo talaga ang tagtuyot sa buhay. Ilagay mo lang dyan. Kaya, pwede nga. Pero ilagay lang dyan sa tabi. Yung di matatapon. Tikman mo nga. Praise the Lord. Glory to God. Do you believe na pwede nating tapusin ang taghirap sa buhay natin? Parang di yata. Naniniwala ba kayo? Na kayang tapusin ang tagtuyot? Praise the Lord. Amen? I-review ko lang, sandali. Mabilis. Di ba Genesis 26 ang pinag-usapan natin? Verse 1, Amplified, now there was a famine in the land. Meron pong taggutom na nangyari. Praise the Lord. O pag sabi ko nga, pag may ganitong mangyayari, may mga pagsubok sa buhay, kakulangan, anong ginagawa mo? Hallelujah. Etong pangyayaring to sa Genesis chapter 26 ay praise God, hindi lang yan nangyari. Panahon ni Abraham, nangyari din yon. Nangyari sa anak niya, kay Isaac. Praise God, anong ginagawa mo? Anong gawa mo? Hallelujah. Anong nangyayari sa'yo? Praise the Lord. Uy, bakit ganun? Praise God. Hallelujah. Kaya pag may mga nauulit, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko nga, you may encounter many defeats, but you must not be defeated. Mahalaga yun. Nasubukan mo maging talunan, natalo, pero hindi katalunan. Iba yung natalo sa talunan. Amen ba yun? Praise God. If you learn from defeat, you haven't really lost. Failure can be a powerful teacher. Take note po that.
If you take lessons from a loss, it becomes part of your growth and not a true defeat. Progress often comes through setbacks. Praise the Lord. Amen ba? Praise God. Mayroong mga ganyang mga pangyayari sa buhay. Na-ready ba? Siya may yung sabi kong ano? Kay Jack Ma. Sige nga, panunuorin lang tayo. Yan, may panunuorin lang tayo saglit. Ready niya lang, yan. Maging challenge lang sa bawat isa nito. Praise the Lord. Okay. Off mo muna yung time ko. Yung time ko kasi kanina, off mo muna sandali yung time ko. Kasi kanina, ang haba din. Yan. Panunuorin lang natin itong ano. Yan. Yan, listen carefully. Tingnan niyo mabuti ha. Kay Jack Ma to, matututo tayo at mahahamon tayo rito. May sound. May sound. Yan, sige. Kaya mo yan, Bong. Yan, praise the Lord. Hallelujah. Tututo ka dyan. Yan, sige. Wala tayo uling, operator. Pero hindi bale, dahil dyan natututo si Bong. Bawal lang malate. Ayan, natututo si Bong, bawal lang malate. Yan. Ito panoorin niyo mabuti may mapupulot kayo rito, matcha-challenge tayo rito. Okay. Yan na. Manunod tayo. Minsan hindi puro preaching. Panunod naman gagawin natin. Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. If you don't give up, you still have a chance. Opportunities lie where people complain, and success comes to those who keep pushing forward. Stay focused, work hard, and believe in yourself. Your time will come. May sound pero walang video. Never give up. Parang si Jester yata yun. Today is hard. Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. If you don't give up, you still have a chance. Opportunities lie where people complain, and success comes to those who keep pushing forward. Stay focused, work hard, and believe in yourself. Your time will come. Praise God. Natutunan niyo yan? Naintindihan? Isa pa, another. One more time. Again. Never give up. Sandali, up. Up. Into. Ulit. Sandali. Pag sabi kong into. Ulit. You never give up. Yan. Tingnan. Uy, Jester. Nandiyan ka. Never give up. Up. Today is hard. Tomorrow will be worse. Up. Yan. Ano? You never give up. Today is? Tomorrow is what? But? But the day after tomorrow will be, go. Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Whoa. If you don't give up, you still have a chance. Opportunities lie where people complain, and success comes to those who keep pushing forward. Stay focused, work hard, and believe in yourself. Your time will come. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, our time will come. Lakas mo, our time will come. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ako ngayon talaga at dito ako tinuturuan ng Panginoon na kung saan na turuan ng aking sarili na huwag tumingin sa bilang, kundi ang hanapin ko ay yung mga taong mga seryoso at handa talagang magbigay ng buhay sa Diyos.
Mahalin ang Diyos, pati ang church at yung pinagagawa ng Panginoon. Hello, amen? Hallelujah. Hindi tayo give up dito. Praise the Lord. It can be tomorrow is worse. But the day after tomorrow, it will become sunshine. Sisikat at sisikat ang araw. Lalabas at darating ang ating panahon. Ang ating season. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo nga si Lord. Praise. Imagine, kaya nga sabi ko kanina, progress often comes through setbacks. Praise the Lord. Walang naging champion na hindi nakaranas ng talo. Sa totoo lang. Even our Senator, Manny Pacquiao, nakaranas ng talo. Lahat. Muhammad Ali, the greatest boxer, scientific boxer, nakaranas ng talo. Magsabi ka ng kung sino ang hindi natatalo na naging champion. Wala. Pag hindi lumalaban, hindi natatalo. Parang yung kakilala kong abogado noon, nasa pier pa kami. Pag mamalakan yun, wala akong kasong natalo. Nung tinanong ko, bakit? May panalo ka ba? Sabi niya, yun lang. May kaso siya. Pero walang talo. But the thing is, wala rin siyang panalo. Bakit? Lahat ng kaso, areglo. Natagurian siya tuloy na attorney areglo. Pinagtawanan siya tuloy. Kasi sabi niya, yan na. Ako walang talo. Sabi niya, oh. Ako nakaisip. Sabi ko, meron ka bang panalo? Yun lang. Lahat ng kaso, areglo. Praise the Lord. Walang kwenta yun, yung ganun. Ulitin ko yung sabi ko, yung kay Martin Luther, na kung saan sabi niya, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Praise God. Hindi ka makatakbo, hindi ka makalipad, tumakbo. Hindi ka makatakbo, lumaad. Excuse me po. Pag hindi ka makalakad, gumapang. Basta't ang dapat mong gawin, mag-move forward. Whatever happen. Praise. Move forward. Amen ba yun? Amen. No one can stop us to move forward. We will reach our destiny. Do you believe that? Amen. We will achieve our God-given vision. Do you believe that? Amen. Isaiah 60:22 will manifest soon at His right time. The smallest family will become 1,000 people. And the tiniest group will become a mighty nation. Praise God. Kaya nga, una nating gawin, sa totoo lang, para mag-expand, tayo mismo, kahit na konti pa lang tayo, dapat maging malakas tayo. Amen. Never give up, maging malakas ka. Praise God. Na kahit anong ibuhos sa yung init, hindi ka manghihina, hindi titigas ang puso mo, kundi katulad mo'y Arabicang coffee, mangangamoy yung aroma, yung bango. Praise the Lord. Lalabas yung potential mo. Amen ba yun? Praise the Lord. Kaya nga, hallelujah. Titingnan mo ngayon, hallelujah. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba, hallelujah, ang church na pinaglagyan sa'yo? Kaya nga, wag na wag ipagpapalit. I challenge you. At itong lagi kong patotoo, hallelujah, never kong kinompromise ang linggo. Don't compromise Sunday. Maging sa pamilya, pag sabing may outing, huwag kayong papayag ng linggo. Praise the Lord. Huwag kayong papayag ng Sunday. Praise God. Hindi po yan hindi yan panira ng pamilya. Hindi. Kasi si Lord ang kumikilos eh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Huwag tatanggap ng basta Sunday. Doon mo makikita kung paano siya kikilos. Kasi, kamusta ka? Kasi hindi ka magiging fruitful talaga pag hindi mo kayang tindigan ng katotohanan. Ang mahirap, yung dati mong init, wala na. Praise the Lord. Hallelujah. Ibalik dapat yung dating init. Amen ba? Amen. Kaya nga, paalala rin, tough times never last. But tough people do. Praise the Lord. Hello, amen?
Review na lang to. He who can endure the worst can withstand anything. Pag oras na napagtagumpayan mo ng pinaka-worst sa buhay mo, nako, wala nang hindi mo pa kakayanin pa. Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Our greatest obstacle present the most opportunity. Wow, parang kaninang sinasabi ni Jack Ma. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ina-advance ko na? Hallelujah. Ito ba, di ba, kanina, saan? Genesis 26:3, babasahin ko lang. Live temporarily as a resident in this land, and I will be with you and will bless and favor you. For I will give all these lands to you and to your descendants, and I will establish and carry out the oath which I swore to Abraham, your father. Sabi ko nga, hallelujah, sabi ko nga rito, may crisis na nangyari, pero yung during crisis na yon, doon lumitaw ang Panginoon. Ibang usapan, may problema ka, pero doon sa gitna ng problema mo, nangusap ang Diyos sa iyo. Praise God. Pinakamagandang kausap during crisis time ay walang iba kundi si Lord. Amen? Kaya nga, kamusta ka? Ano ang nararanasan mo sa Panginoon sa araw-araw? In spite of your busyness, hindi masamang magtrabaho. Ang masama ay yung makalimutan mo ang Diyos at pababa ang pananampalataya mo. Yun ang masama. Kaya nga, in the middle of busyness, dapat ay nangungusap si Lord sa buhay mo. Amen? Praise God. Kasi nangyari yun nangusap si Lord, lumitaw sa kanya, nagbigay ng guidance, nagbigay ng instruction, nagbigay din ng pangako. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Amen? Anong pangako niya? Itong pangako niya, verse 4, I will make your descendants multiply as the stars of the heavens and will give to your descendants all these lands. Ganda nun, may crisis, pero may pangako. Lahat ng ito na nakikita mo, nakakaranas siya ng crisis doon. Pero yung nakikita mong yan, ibibigay ko yan. Saan? Sa iyong descendants. Grabe naman. All these lands, and by your descendants shall all the nations of the earth be blessed. Pamagitan ng iyong lahi, mapagpapala. Grabe. Verse 5, because Abraham listened to and obeyed my voice and consistently kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Bakit ibinigay? Sabi niya, because of Abraham. Who is Abraham to Isaac? Father of Isaac. Dahil sa tatay mo, ibibigay ko ang lahat ng yan. Di ba? Kaya nga sabi ko last Sunday, grabe yung long-lasting effect ng obedience. Tindi. Antindi. Merong long-lasting effect ang pagsunod sa Diyos. Kaya yan ang huwag mawawala sa iyo, yung matutunan mong sumunod. Praise God. Amen? Tatandaan nyo, ang pagpapala natin sa salita ng Diyos. Hindi sa pagkagalingan mo, hindi sa kasipagan mo, hindi sa katalinuhan mo. Nasa pagsunod sa Diyos ang pagpapala mo. Kaya nga ang salita ng Diyos ay talagang huwag babaliwalain. Praise God. Look at this, Dahil kay Abraham, sabi nga, na tatay mo ay pagpapalain ko ka. Nakinig siya at sumunod siya. Matutunan mo yan. Praise God. Amen? Makinig at sumunod. Kaya nga pinag-usapan natin yung 5 levels of obedience. Naalala niyo yan last Sunday? Praise God. Ano yung number 1 level of obedience? Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, go. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi, huwag ganun. Minsan susunod, minsan hindi. Inconsistent, di po pwede yun. Number 2, pakibasa, malakas. Sabi ko, malakas. 1, 2, 3, go. Sabi mo rin ulit sa katabi mo, huwag ganun. Huwag ganun. Praise God, biruin mo. Hindi, si Lord ang dapat magbigay ng kondisyon, hindi ikaw. Praise. Number 3, pakilakas, go. Susunod, pag may mapapala. Pag walang mapapala, bakit? Magkano? Hindi ganun. Sabi mo ulit sa katabi, huwag ganun. Yung pang-apat, pwede pa. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Dahil sa pagsunod mo, hallelujah,
yung kinabukasan mo, sasaya. Praise God. It can be, pwede pa yun. Amen? Pero ang the best doon ay yung last, number 5. Lakas, go! Yun ang dapat na ibigay kay Lord. Unconditional, no matter what, kahit na no, walang kondisyon. Basta't susunod, mahal kita Panginoon, susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Praise the Lord. Walang amen. Yun ang dapat. Hallelujah. Kaya, our challenge is not to understand God, but to obey God. That's the challenge. He gives promises, not explanation. Tandaan mo natin yan. Anong binibigay niya? Pangako. Hindi pagpapaliwanag. Pangako ang binigay niya. Hindi niya kailangan paliwanag. Paniwalaan mo. Praise God. Kasi minsan gusto mo paliwanag pa. Bakit? Lord, sundin mo yan anak. Hindi, Lord. Bakit? Give me 3 good reasons, Lord. Bakit ako susunod? Hindi. Walang ganun. Praise God. God's command are for us to thrive and not to deprive us. Yung utos ng Diyos, pagsikapan natin na magawa. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi naman tayo di-deprive niyan eh. Praise the Lord. Amen. Gusto mo ba talagang maka-breakthrough? Gusto mo ba talagang anong tawag nito? Matapos na ang tagtuyot sa buhay? May 5 tao na dapat mong iwasan para maka-breakthrough ka. Ilang klase? 5 tao dapat mong iwasan. Tandaan mo yan ha, 5 tao. Praise God. Number 1, pakibasa. Ang laging malakas pag binasa, 1, 2, 3, go. Mas malakas. Iwasan mo to ha. Bakit? Pag sinabing competitor, they might want to see you do well, but they surely don't want to see you do better than them. Naintindihan ba natin yon? Iwasan mo yan, ingatan mo yan. Yung competitor, gusto nila makita ka na ayos ang ginagawa mo. Pero ayaw nilang makita na mas magaling ka kaysa sa kanila. Maliwanag ba yun? Iwasan mo yung ganyang tao. Ay, may kilala kayong ganon? Yung ayaw maangatan? Number 2, pakisigaw. Ano yan? Mangga. 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 Praise God. They will only love you as much as they can use you. As soon as you no longer give them what they want, they disappear. Andyan lang sila, ang sipag, tapat, masunurin. Bakit? Pinakikinabangan ka pa. Anong tawag doon? Mangga. Mangga. On fire nung estudyante, nabuhusan ng tubig nung nakagraduate na't kumikita. Praise the Lord. Amen ba yun? Amen. Ang masaklap yung hindi ka nakilala eh. Yung hindi ka nakilala, yun ang masaklap eh. Number 3, pakilisigaw. Ano yan? Maninisi. The blamer. They make you feel guilty and never take responsibility. Their manipulation goes so far that you even start to believe you are to blame. Saan paniniwalaan mo na rin? O nga, ako nga may sala. O nga, ako na nga rin ang pumatay kay Rizal. O nga, kasalanan ko. Number 4. 1, 2, 3, go! May kilala kayong ganyan? Ah? Ano yun? Reklamador. Tanong yung mga katabi mo, reklamador ka ba? Praise the Lord. Hallelujah. They will steal, but bakal to. A yan, A. Steal. They will steal, bakal to. A yun, yung isa. They will steal your peace by complaining about the same things they aren't willing to change. Ang galing yan, pointing finger.
Dahil sa'yo, ako ay napahamak. Hindi na. Praise God. And lastly, number 5. 1, 2, 3, go. Basa. Ha? They abuse your forgiveness, trust, and loyalty. They abuse everything you give them, and you will only realize it when they are no longer in your life. Naabuso pala ako. Huwag po. Kung ayaw natin ng ganyan, huwag din tayong mang-abuso. Ang pinakamahirap na kasama, abusado. Hello, amen? Amen? Praise God. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yan? Praise God. Kaya what will you do? Surround yourself with people who uplift you and bring positivity in your life. Paikutan mo. Tingnan mo mga kasama mo. Praise the Lord. You need to surround yourself with people who uplift you. Yung itinataas bang, yung moral, yung pananampalataya mo. Praise God na yung pagkasama mo, lumalakas ang loob mo. Wala yata akong kausap. Hello, amen? May natututunan ka ba? Praise the Lord. Don't be afraid to let go of those who drain your energy and hinder your growth. Praise God. May mga come and gong tao talaga. Ayun, inintindi ko, Lord, hallelujah. Ako, may mga mawawala na kung saan. Kasi minsan, magpapabagal din. Oh, praise the Lord. Magpapapasan din kasi. Nako, ang hirap nun. Paano tayo uusad? Praise God. Darating ang time, hallelujah. Glory to God, na pag lumakad tayo, nakalimusin na tayong, hindi yung limousine na may tugtog na, oh, may papa. Hindi yun, ha? Praise God. Ibang limousine yun, ha? Abang, magpupunta tayo ng Mindoro, yung may sariling CR yung ating yung sa di ba? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen? Ibang usapan yun. Maluwag yung sasakyan, pati yung upuan, naka-captain seat pa. Para kasya si Joey. O, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ang lagami na yun. Okay. Praise the Lord. Your happiness and peace of mind are worth it. Mahalaga yun. Praise the Lord. Amen? Kaya nga, tingnan na yan. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, tatapusin ni Lord ang ating tagtuyot. Pero kailangan na sumunod tayo sa Kanya. Kailangan na matuto tayo na i-apply yung dapat i-apply. At higit sa lahat, layuan ang kasalanan. Kaya mamimili ka, kasalanan o katuwiran? Kasalanan o kabanalan? Bakit? Pag sin, ito kasalanan, ay ano ang kasalanan? Ang kasalanan, yung self-will. Sariling kalooban. Ay ang kabanalan, His will. Naintindihan niyo ba ako? O ano pa? Sa sin, ang kasalanan, ano yun? Me first. Ako muna. Pero, ang kabanalan, ay God first. Kaya check mo habang sinasabi ko to. Kasi simple lang to Pero sinasabi ko to. Ano sa'yo? Ikaw? Praise God. Una ba sarili mo? O si Lord ang kalooban niyang gusto mo? Ikaw muna una? O ang sinusunod mo ay siya una? Ano pa? My way. Mali yun. Kasalanan yun. His way ang dapat. God's way must be. Amen? Ano pa? Selfish desire. Kasalanan yun. Anong dapat? Divine desire. Ano pa? Self-centered. Mali. Anong dapat? God-centered. Ano pa? Rebel heart. Kasalanan yun. Anong dapat? Obedient heart. Yan, wag lang natin basahin. Wag lang natin ilagay sa isip natin. Dapat na-establish yan. Yes, Lord, give me an obedient heart. Ano pa? My agenda. Yan. Are you willing to give or surrender your own agenda in favor of God's agenda? At walang sumagot. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Not your agenda, not our agenda,
but God's agenda. At pag yan nangyari, nakikita nyo, unti-unti yung tagtuyot, unti-unti yung taghirap, unti-unti nawawala. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Glory to God. Obedience to God is way to be an overcomer. Kaya yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan, ma-establish. Mga kapatid, hallelujah, sa oras na ito, dapat ay hindi lang tayo pinagpapala ng Diyos, kundi dapat pumunta na tayo doon sa level na time now, pagpalain din natin siya. Hindi lang tayo sumasaya. Time now, pasayahin din natin siya. Hindi lang tayo tumatanggap. Time now, nagbibigay din tayo sa Kanya. Praise the Lord. Hello. Amen. Palakpakan mo nga ng malakas si Lord. Malakas. Praise God. Paalala, God doesn't call people because they are better. He calls people because they are willing. Praise God. Tinatawag ka niya. Hindi dahil magaling ka. Hindi, willing ka. Kaya, it's not your ability, but your availability. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you willing? Are you willing? Praise God. Pero ang pagtawag, maraming dadaanan. Maraming dadaanan. Praise God. Pero yung calling ni Lord, irrevocable yan. Darating ang panahon, hallelujah, na ang church na to, kahit sa maliit pa lang tayo, makakapag-produce ng maraming pastor, maraming fivefold ministry. Sa totoo lang, ang tatlo ritong na-consecrate na, kasi yung iba nawala na eh. Ang tatlo, nananatili na lang dito. Ako, misis ko, at anak ko. Na-consecrate na yon as pastor. Si Charmaine, a youth pastor dito. Praise the Lord. Irrevocable yung calling na yan. Praise the Lord. That no matter what, hallelujah, ay purihin ng Diyos. Tayo ay maglilingkod sa Kanya no matter what. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Naku, may nakalimutan ako. May nakalimutan ako eh. Yung dala ko sa Korea. Pero nakakita na kayo ng glove? Kawawa naman kayo. Nag-iisip pa kayo? Ano yun? Nakakita ka na ng glove? Yung glove, gamit ni Manny Pacquiao, hindi, pang-boxing. Yung glove, sinusot sa kamay. Diba? Dapat may dala rin ako. Kasi mas maganda yung nakikita mismo eh. May dala ka bang glove dyan? Nagdala kami nun sa Korea eh. Di ba yung glove? Yung guantes. Yung guantes. Lapag mo yan. Ang guantes, ginawa yan sa image and likeness ng kamay. Meron kayo nakitang guantes na 3 lang daliri? Ilan ang daliri ng guantes? 5. Kaya, parehong-pareho sa kamay. Depende na lang sa size. Tama. Kaya, ang guantes ay Pormang kamay. Pero ilapag mo ang guantes dyan, walang magagawa. Ilapag mo dyan, walang magagawa. Kailan kikilos ang guantes? Pag isinuot yung kamay. Ay yung kamay sa guantes. Ang magpapagalaw ay yung nasa loob. Yung isinuot na kamay. Na anuman ang gawin nung kamay na yon, yun ang nasusunod. Tanggalin mo ang guantes sa kamay, useless. Pero yung guantes pag isinuot sa kamay, approved. Ano ang ibig kong sabihin? We are created in the image and likeness of God. Ang magpapakilos doon, yung nasa loob. Kaya mahalaga yung image and likeness kung sino ang nasa loob. Naintindihan niyo ba ako? Praise God. Touch ba kayo doon? Parang hindi yata eh. Ha? Touch ba kayo? Biruin mo, baliwala ang guantes hanggat walang kamay na sinusuot. Hindi makakakilos. Useless. Ganon din tayo. Kung wala ang Diyos sa atin, kaya nagpapagalaw, nagpapakil, yung banal na Espiritu. Pag yun ang nanguna, yun ang kumilos sa loob, yung loob natin malaga. Pag ganon nangyari, pambihira yan. Amazing talagang mararanasan natin.
Allow the Holy Spirit. Allow God to move us to do His will. Sana naiintindihan nyo. Praise God. Hello. Amen. Kasi useless tayo. Hindi natin magagawa. Yung mga bagay na kung wala siya, dapat merong loob na, praise God, kumikilos. Kaya nagpapakilos sa guantes, yung pumasok, yung nasa loob, yung kamay. Sana, hallelujah, involved si Lord sa buhay natin. Praise God. Maliwanag ba yun? Pag naintindihan mo, palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Yung kayang mga nasa online, Verse 6, sabi niya, so Isaac stayed in Gerar. Anong panahon yan? Tagutom, famine, crisis time. Nag-appear si Lord, binigyan ng instruction, sinunod instruction, may pangako. Sinunod ba ni Isaac? Yes, Isaac stayed in Gerar. Verse 7, the men of the place asked him about his wife, and he said, she's my sister, for he was afraid to say, my wife, sabi niya, thinking, the men of the place might kill me on account of Rebecca, since she is very beautiful. Ang bihira. Ano yun? Doon daw sa lugar na yun, ay hallelujah, tinanong ng mga lalaki, kung sino yun? Sino yung kasama mo? Asawa niya, pero hindi niya pinakilala na asawa. Sabi niya, kapatid ko, bakit? Baka siya patayin eh. Bakit? Ang asawa niya napakaganda. Mahirap pala mag-asawa na maganda kasi pag may nakakita, baka patayin ka. Dahil sabi niya, nagkunyari, na ano yan? Kapatid ko. Pag ganun, sana kapatid ko, ano yun? Ano mangyayari? Protektado siya. Kasi magpapalakas sa kanya. Kapatid mo yan, magpapalakas ngayon. Magpapalakas. Kaysa naman pag-asawa, sino yan? Asawa ko, balas siya sa buhay niya. Hindi ganun. Pero ito, maganda eh. Nagsinungaling dahil sa sa kanyang akala. Kasi baka mamaya patayin ako eh. Magustuhan yung misis ko, patayin ako para makuha nila. Yung pong balita, ewan ko kung nabalitaan nyo na ba, na walang akala na tumama. Nabalitaan nyo na ba yon? Mayroon ba kayong alam na tumamang akala? May alam ka? May natumama yung akala? Ikaw, Joey, ala pa? Ikaw, Leslie, meron? Ikaw, Ikaw, Tunet, ikaw, Alan, may nabalitaan ka na tumama yung akala? Basta't akala ay, kaya yung assumption, deadly pala eh. Yung akalang yan. Isa sa sisira sa'yo. Kaya hindi ka makaharvest, hindi ka makausad. Bakit? Dahil sa akala mo. Kaya mula ngayon, sabi mo sa katabi mo, alisin mo na yung akala mo. Patayin mo na yung akala mo. Praise the Lord. Amen? Bakit? Wala mangyayari sa akala eh. Wala namang tatama sa akala eh. Praise God. Verse 8, it happened when he had been there a long time that Abimelech, king of the Philistines, looked out of a window and saw Isaac caressing Rebekah, his wife. Nahuli, nabuking. Bakit? Doon sa bintana, nasingit, nakita ng mahal na hari na ng pangalan si Abimelech, nilalambing niyang kanyang asawa. Nahuli, hindi mo pala kapatid yan eh. Asawa mo pala yan eh. Verse 9, then Abimelech called Isaac and said, see here, Rebekah is in fact your wife. How did you or dare to say to me, she is my sister? Anong sabi ni Isaac? Isaac said to him, because I thought, akala ko, ang isip ko, I might be killed because of her. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10, ano sabi ni Abimelech? Abimelech said, what is this that you have done to us? One of the men among our people, sabi niya, might easily have been intimate with your wife, and you would have brought guilt on us before God. Magkakasala pa kami. Paano kung isa sa tao ko? O sabi niya, paano kung ako rin? Magkakasala kami dahil sa sinabi mong yan. Sabi niyang ganon. Hallelujah. Dahil sa ganyan, mapapahamak kaming lahat.
May takot din sila sa Diyos eh. Mapapahama kaming lahat. Praise God. Kaya alam nyo, mahirap talaga umunlad, mahirap umusad na punong-puno ng akala at takot sa buhay. Maliwanag ba yun? Dahil sa mga maling desisyon. Wrong decisions have consequence. Alam niyo ba, ang pangyayaring ito ay nangyari rin kay Abraham. Pinakilala rin niyang asawa niya na si Sarah. Maganda rin kasi. Praise God. Kapatid ko. Kasi ang isip niya, ganun din. Biruin mo yung akala niya, yung assumption ng tatay niya na si Abraham, ay nag-transfer din sa yung assumption na yung akala niya yun, doon sa anak niyang si Isaac. Praise God. Ganun. Naiintindihan niyo ako? Sa totoo lang. Yan yung sinasabing mana-mana di ba? Mana-mana na kung saan. Hallelujah. Di ba? Pag mabait yung pamilya, dadaloy yung kabaitan Pag makulit yung ninuno, dadaloy din yung kakulitan Dinalaw ko yung kuya ko kahapon sa ospital. Nagkasakit siya. Praise God. 2 lang kaming lalaki. Tapos nandoon, nagbabantay yung anak niyang panganay. Naku, napakabait nun. Walang kakulit-kulit yung panganay niyang anak. Walang kakulit-kulit yun. Yun ang unang-una ring pamangkin ko. Praise God. Ako ang kalaro. Nung pamangkin kong yun, ako ang kalaro. Pero hindi ko tinuruan. Naku, pag dun pikon ka, gugulong ka talaga sa iyak. Gugulong ka talaga sa iyak. Pag pikon ka. Pero yung anak niyang yun, napikon sa tatay niya kahapon. Asa Skyway pa lang kami, Tito, call me ASAP. Sabi niya, pikon na ako rito. Kasi yung kuya ko na may sakit. Kasi bigla siyang nahilo, mag-isa na lang, biyudo mag-isa na lang. Yung dalawa niyang anak, nasa abroad. Yung isa naman, yung pamanganay nga, ang bahay sa Quezon City. Sila nasa Vista Verde sa Novaliches. Sa parte ng Caloocan yun. Mag-isa lang siya. Ang kasama niya, 9 o 10 aso. Subukan niyo kung matapang yung mga aso niya. Pasukin kayong dali. Weekly ba? Hindi ko alam kung ano. 15 kilos o 25 kilos na manok ang inuubos nung aso niya. Ang bihira. Sabi niya, Tito, dapat si Daddy nilab test yan kanina O bakit? Nag-fasting na siya sabi ko, ang fasting niya, mga 8 to 10 hours. At the most, 12 hours. Hindi pwedeng Tapos hindi pwedeng sumobra rin. Opo. Na-lab test. Hindi po. Bakit? Kasi alas 9 ang lab test niya. Alas 8 uminom ng gamot. Bakit? Nainip. Atong masaya. Anong gamot ang ininom? Sabi niyo ano? Yung hindi naman nireseta sa kanya. Hindi nireseta sa kanya. Yun yung dati niyang gamot. Kasi sabi niya, Tito, pag bumili si Daddy ng gamot, pang 3 buwan, nire-reserva niya ng napakarami para daw hindi na bili ng bili. Pero yun, antibiotic pang 1 week lang yun. Pag pang 3 buwan. Sayang naman daw kung hindi naman niya uubusin yung gamot. Hindi naman niya kailangan. Inom-inom, hindi rin siya nilab test. Kasi hindi pwede. Kaya magpapasting muli siya kagabi. Eto masaya. Sabi ko, ba't ka naman iinom? Sayang Nung sinisita ng anak, sabi niya, ba't mo ba ako pinagbabawalan? Pera mo ba yung pinambili? Simple lang ang lahi namin Pera mo ba yung pinambili? Pambira yan. Kaya sabi ko, ikaw naman ba't kayo inom ng... sayang sayang hindi mo kailangan. Hindi mo pa alam na. Sabi ko, itago na yan. Akala ko, okay na. Yung pala, inantay lang kami umalis. Skyway pa lang, nandun kami sa kalandangan. Sabi, Tito, call me ASAP. Sabi niya, iiwanan ko na to, pikon na ako rito, ako naman ang maha-high blood. Sabi niya, nasar yung pamangkin ko. Pinipilit na inumin uli yun. Inumin uli yung... Kasi sayang. Ano ba yan?
Sabi ko, yung nurse ang tawagin mo. Sabihin mo, nautos ng doktor na kunin yung gamot kasi expired na yan. O kaya, hindi niya kailangan yan, kapapamak yan, pinakukuha ko sa nurse. Pambihira. Dumadaloy no? Dumadaloy. Hallelujah. Praise the Lord. Wag na lang. The quality of your life is built on the quality of your decisions. Kaya make sure na pag magdidesisyon ka, siguraduhin mo, in line sa gusto ng Diyos, kung ayaw mo mapahawak later. Kalabitin mo yung katabi mo, naiintindihan mo ba yung pinakikinggan mo? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11. Verse 11. Then Abimelech commanded all his people. Tingnan, yung wrong decision. Muntik na kapahamakan nila. Kaya ang sabi ng hari ay Abimelech commanded all his people, whoever touches this man, Isaac, or his wife, si Rebekah, shall without exception be put to death. Intindi. Sino yung nagsasabi noon? Hari. Anong pangalan? Abimelech. Sino mang gumalaw dyan? Saktan niyo yung si Isaac. Mananagot sa akin. Galawin niyo yung asawa. Death penalty. Mahamatay. Shall be put to death. Sino nag-uutos? Hari. Na-protectionan ba? Tindi ng long effect talaga ng obedience, Dahil sa masunuring tatay na ang pangalay Abraham, meron ng pagpapala, meron pang proteksyon. Kaya nga, huwag mong panghinayangan na sumunod sa Panginoon dahil pati yung sumusunod mong henerasyon naapektuhan mo. Palakpakan mo naman si Lord yan. Come on. Praise the Lord. Hello. Amen? Kaya ngayon, palakasin natin ang ating sarili. Praise the Lord. Amen ba yun? Mahalaga. Hindi baling konti tayo sa ngayon. Basta't yung salita ng Diyos tumatagos sa puso mo, nagbibigay ng lakas, naaayos ikaw. Hallelujah. Amen ba? Naintindihan. Praise God. Minsan nga sa marami, hindi na naintindihan talaga naman yung mensahe. Praise the Lord. Hello, amen? Hindi ako against doon. But the thing is, mahalaga kasi ang pagsisimula ng pagpapala natin ay yung salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya, in spite of his decision ni Isaac, the Lord is still protect them. God's blessing include protection. Praise God. Amen? Hallelujah. Glory to the living God. What did Isaac do? Anong ginawa ni Isaac? Hallelujah. Pinrotektahan. Praise God. Nakinig. Saan? Sa instruction at sa pangako ng Diyos, pinaniwalaan, tinanggap. Pagkatapos nun, kasi sabi niya, ibibigay ko to. Sa descendants mo, ibibigay ko to. Pambihira yan, Ayan yung future, future happiness, obedience. Yung sabi, ibibigay ko yan sa mga anak mo, sa mga inapo mo, sa mga apo-apuan mo. Yan, sa henerasyon mo, ibibigay ko yan. Aba, hindi ang saya niyan. Ang mangyayari, susunod ka ngayon. Kaya nga kapatid, hindi ka lugi na sumunod at maglingkod sa Diyos. Praise God. Hello, amen. Kaya nga, bigyan mo ng halaga ang salita ng Panginoon. Bakit? Yan ang magdadala sa iyo ng manifestation. Yan ang magdadala sa iyo ng pagpapala ng Panginoon. Kaya matuto kang makinig at intindihin ng gusto. Bakit? Dito ka makaka-breakthrough. Glory to God. Amen ba yun? Verse 12. Isaac. Anong ginawa ni Isaac? Isaac planted crops in that land. And the same year, reap 100-fold because the Lord blessed him. Amen. Anong narinig ni Isaac during crisis time? Ano ba yan? Instruction. Anong instruction? First instruction, don't go down to Egypt. Stay in Gerar. And then, nagbigay siya ng pangako na yung mga yan, nakikita mo, ibibigay ko yan sa descendants mo. Pinaniwalaan ba ni Isaac? Yes. Nag-stay ba siya doon? Yes. Tanong, naniniwala ba siya doon sa pangako na yun? Yes. Anong ginawa niya? Nag-stay siya, pero hindi lang siya nag-stay. May ginawa siya. Anong ginawa niya? Isaac planted crops. May ginawa.
Ang waiting, pag mag-stay ka dyan, hallelujah, ay may ginagawa ka. Kaya pag nagdesisyon ka na mag-stay sa church na to, may gagawin ka. Pag nagdesisyon ka na magpapatuloy ka kay Lord, may gagawin ka. Dapat involved ka sa vision na gustong mangyari ng Panginoon sa church na ito. Dapat may contribution ka. May part ka dapat. Amen ba? Praise the Lord. Amen? Nagtuturo ako, pero kayo ang nakikinig, dapat may bunga yung pinapakikinig nyo. Sinusunod, mangyayari yon. Praise God. Gusto nyo ba na tayo ay lumawak, lumago? Mula ngayon, yung decision na to, na kahit lumipat ka ng lugar, hallelujah, hindi ka lilipat ng church. Kahit mag-isa ka lang sa lugar na yon, magpapatuloy ka, kukonek ka. Pero darating ang oras, magkakaroon ng church yun. Kaya darating ang oras, marirevive uli ang ating ABCI Negros Oriental. Marirevive uli. Magkakaroon tayo ng Mindanao. Praise God. Yung dapat nasimulan doon, saan? Sa Zamboanga, Sibugay, mangyayari pa rin yun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Na kung saan si Joey, pag umuwi sa kanila, sa Barocan Island, ay hindi pala. Sa Angono. Angono ba kayo? Ayun. Akala ko Barocan Island eh. Praise the Lord. Hallelujah. Kabilang ka dun. Kaya nga, yung naririnig mo, ay isishare mo rin sa iba. Tatandaan mo, ang pagsunod ay may pagpapala. May long-lasting effect ang marunong sumunod. Kaya si Isaac ay hindi lang basta nakinig. Tinanggap niya talaga ng gusto. At anong ginawa niya? Patunay na talaga naniniwala siya doon sa pangako ng Diyos na ibibigay ko yon. Anong ginawa niya? Ay di nagtanim siya doon. Sabi niya, ibibigay pala sa amin to Pambira tataniman ko to. Praise God. Tataniman ko ito. Alam niyo po, pag agricultural land, mahalaga ang tubig. Mahalaga ang tubig. Hello, amen? Alam niyo, ang Pilipinas talaga agricultural country ito Archipelago, mga island by island ba talaga? Paligid tayo ng mga tubig. Praise God. Mga tubig. Tingnan mo yung katabi mo, maraming tubig sa tiyan yan. Tingnan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya nung ginawa niya, nagtanim siya, Isaac planted crops in that land. Tandaan nyo, yun po ay panahon ng tagtuyot. Yun ay panahon ng taggutom. Yun ay panahon ng crisis. Pero anong ginawa niya? Isaac planted crops in that land. And the same year, reaped 100-fold. Why? Because the Lord blessed him. Pinaniwalaan, tinanggap ang pangako, ginawa ang instruction. Sabay kilos. Praise the Lord. Magtatanim ako, Lord. Sa oras na to, magtatanim ako. Sabi niya, that same year, reap 100-fold. Kaya sa panahon ng tagtuyot, ang dapat tagtanim. Praise the Lord. Amen? Ulitin ko, sa panahon ng tagtuyot, para matapos ang tagtuyot, ang gagawin, tagtanim. Magtanim. Magtanim. Amen? Ano mang itatanim mo? Yung talent mo, kasama yan sa itatanim mo. Ano pa? Yung oras mo, kasama sa itatanim mo. Yung talent mo, yung bulsa mo, kasama yan sa itatanim mo. Yung pagsunod mo at paglilingkod mo, kasama yan sa itatanim mo. Yung commitment mo, kasama yan sa itatanim mo. Everything. Pero kung pera ang gusto mong anihin, magtanim ka ng pera. At walang sumagot sa pagdating sa pera. Praise the Lord. Amen ba? At may nangyari ba? Titingnan natin. Malapit na ako magtapos. Hindi ko na tatapusin itong mahaba pa ako Praise the Lord. Anong nangyari? Verse 13. Gusto kong kayo ang magbasa ng malakas na malakas. Kasama ang mga nasa online. Gusto kong marinig din yung mga nasa online. 1, 2, 3, verse 13. 1, 2, 3, go! Wow naman. Wow naman, wow naman, wow naman, wow naman, wow naman. Wow naman, wow naman, wow naman. Wow naman, wow naman, wow naman. Pakiulit. 1, 2, 3, go. The man became... Grabe naman yan. Nagtanim siya. That same year, he reaped 100-fold. And the man became
rich. And his wealth continued to until he became ilang beses yung change gear. He became rich, change gear. And his wealth continued to grow, change gear. Andito na, nakakinta na ngayon. Ano na? Until he became very praise the Lord. Sabi na, ang mama ay naging mayaman. At ano pa? At ang kanyang kayamanan ay patuloy na lumago. At hindi lang patuloy na lumago. At siya ay naging napakayaman. Wow! Tingnan mo nga yung katabi mo na ang tingin mo sa kanya ngayon ay napakayaman. Tingnan mo, magtingin kayo. Tingin mo, yung tingin mo sa kanya, napakayaman. Napakayaman. Wow naman. Wow naman. Wow naman. Praise the Lord. Nung sana all, paniwalaan mo ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Yung kaninang nag-anniversary, kaibigan ko yun. Nagkalayo lang kami. Kaya si Bong, kumukuha ng chismis sa akin. Kasi sabi niya, si Jester din po kasi gustong kumuha rin ng chismis eh. Nagtanong sabi niya pinag-usapan, sino po ba yung kaibigan niyo na sabi ko, hindi, wala. Hallelujah. Silang naging dahilan, bakit kami nagkalayo? Pero magkaibigan kami talaga nung. Nagkalayo lang kami nung, hindi ko nasasabihin, TLH. Yun. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yun. Alam niyo po, yung dinaanan nun, yung dinaanan nila, hindi biro Yung pastor na yon, alam niyo, nakatira sila talaga sa squatter. Squatter talaga. Sa mga taga-Paranaque, alam niyo, yung sa lupang hinirang. Lupang hinirang, doon yung itinataas yung bayang magiliw. Sa Port State, squatter area yun. Squatter area yun. Sa Port State. Tapos ilan ang anak? Ilan ba ang anak? Tapos si Joy, tapos si Faith, si Bless, 5 fivefold ministry. Fivefold ministry. Praise God. Isa lang ang lalaki. Yung lalaki niya, inaanak ko sa kasal. Praise the Lord. Pero lahat ng anak niya ngayon, professional. Lahat professional. Praise God. Yung isa niyang anak, yung panganay, ay naglolo. Praise God. Graduate na ng accounting. Praise God. Yung isa nurse. Yung isa engineer. Yung isa IT. Praise God. Basta't lahat tapos na sa pag-aaral. Praise the Lord. Blessed na ngayon. Imagine, pati yung church, blessed na rin. Biruin mo. Ang reserve nila kanina sa Vikings, 200. Dumating yata, 150 lang, pero binayaran 200. Dapat pala, pinapunta ko na kayo lahat doon. Pambihira pa. Praise the Lord. Hindi alam. Kasi lahat ng okasyon, sa totoo lang, hindi naman darating talaga lahat Na gano'n. Yun gano'n. Pero darating ng time, mag-anniversary tayo, Vikings din. Vikings din. Kaya ba yun? Naniniwala kayo doon? Praise the Lord. Panghawakan natin to. Aktuan natin to. Paniwalaan natin to. Kilusan natin to. Memory verse mo na yan. Verses, 2 yun. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Praise God. Ang lalakong ito, ganyan. Lagyan mo ng pangalan mo. The man, huwag mo sasabing man ka kung babae ka, the woman. Tapos pangalan mo. Halimbawa, the man Serge became rich. And my wealth continued to grow until I became very wealthy. Amen? Kaya, 1, 2, 3, go. The man Serge, yan, pangalan mo, became rich, and my wealth continued to grow until I became very wealthy. Palakpakan mo nga si Lord. Grabe naman yan. Do you believe that? Amen! Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Diyan ko tatapusin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Nagsimula na ang tag-ani. Matatapos natin
ang taghirap, tagtuyot. Sa buhay natin, sa pamilya natin. Amen. O, di ba? Ang Pahardo, nagkaroon ng nabago ang bahay. May sumusunod ngayon. Sila Leslie. Nagpatotoo kanina, sila Leslie. Yan, praise the Lord. Kakilala ba kayo? Hindi. Kakilala kayo? Ayun, praise God. Yan, hallelujah. Ako naniniwala na lahat dito, darating ang oras, may kanya-kanyang sariling bahay, kanya-kanyang sariling sasakyan. 4 wheels. Hindi ko sinabing 2 motor. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi 2 motor yun. 4 wheels talaga. Praise God. Amen ba? Amen. Ganda pa nga, hybrid eh. Praise God, pag hybrid pala, isang beses ka lang magpapakarga ng gasolina sa isang taon. Grabe. Hallelujah. Bakit? Isang beses mo lang gagamitin. Hindi. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Oh, sabi ni Sian, wow. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Yung mga nasa online kaya, nakatutok ba kayo? Kaya nga, panghihinayangan mo, yung bawat Sunday na absent mo, titiyakin ko sa iyan. Sa mga pati, yung mga susunod na pag-aaralan natin. Bakit? Magkakaroon ito ng manifestation sa buhay natin. Kaya nga, dapat lumakas yung loob. Parang guantes, yung glove, ang nagpapakilos, yung ipinapasok na kamay. Praise the Lord. Pag ang kamay ng Diyos ang kumilos sa atin, sa English, the moment the Lord's hand move us. Hallelujah. Glory to the living God. The real hand of God. Praise the Lord. Amen? Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Be excited. Come on. Be excited. Be excited. Be excited. Kaya nga itaas mo. Hallelujah. Ulitin ko. Don't compromise yung Sunday. Praise the Lord. Huwag mo i-compromise ang Sunday kahit ano pang ano yan. Hallelujah. Glory to God. You will be blessed the moment you believe the word. Hallelujah. You will be blessed. Believe it, accept it, act on it. Praise the Lord. Glory to God. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Minsan pa, mahal kita, O Diyos. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka at paglingkuran, hangad ang puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, ang makilala ka, paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. At minsan pa nating awitin, mahal kita, O aking Panginoon. Mahal kita, O aking Panginoon. Ikaw ang higit
Mahal kita, O Diyos. Mahal kita, O aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos. Ako'y inibig mo. Ang makilala ka, ang makilala ka, paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos. Ako'y inibig mo. Tunay na mahal ka namin, O Diyos, ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa at buong lakas. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay. Mamahalin ka namin. Maglilingkod kami ng buong puso, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik mo. Tunay, ang salita mo'y totoo. Ang salita mo'y makapangyarihan. Ang salita mo'y mangyayari. Lord, let that excitement, peace and joy of God, Lord, maranasan ng bawat isa. Pati yung mga nakakonect, Panginoon, maging hallelujah, maging committed, maging dedicated, paniwalaan, tanggapin ang iyong salita, Panginoon. Nakabilang, Lord God, sa kaganapan, kabilang sa fulfillment of the vision, Lord God. Part kami, magiging vision doer, Lord. Gagawin namin yung pinagagawa mo, Panginoon. At ito'y mayroong matinding epekto sa buhay namin, sa pamilya namin, at sa church na pinaglagyan mo po sa amin. Truly, drought is over. Drought is over. Crisis is over. Hallelujah. Katulad ng ginawa mo kay Isaac. Dahil sa pagsunod ng kanyang magulang na si Abraham. Lord, ang tindi, yung long-lasting effect ng obedience, Panginoon. Hallelujah. At ang pagsunod, Panginoon, ay may kasamang proteksyon. Kaya nga po, Panginoon, itaas mo pa ang antas ng aming pananampalataya. Panghawakan ng iyong salita. Paniwalaan ang narinig, pati ang nababasa. Hallelujah. Holy Spirit, pagpalain mo ang bawat isa. Lord God, uuwi kami na merong katagumpayan, may kasiguraduhan. Salamat sa iyong salita. Sa Genesis 26:12-13, the man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Pati yung nasa online, pagpalain mo po. Grant the desires of their heart, O Lord God. In the name of Jesus. Salamat po, Amang Banal. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Take your seats.